Finally, sa wakas, VP Sara nasa issue. Lawyers ni VP Sara pinahiya ang House Committee on Justice. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-usapan po natin itong si Vice President Inday Sara Duterte. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Ay nagpalabas na po ng official statement patungkol po doon sa nangyari sa House Committee on Justice kung saan ini-investigate ang SALN ni VP Sara. Ayun. At doon sa mga akusasyon ni Trillanes, no, na tumatanggap raw ng pera si VP Sara sa drug lord. Okay? So sinagot po ito ni VP Sara, nag-post po siya sa kanyang Facebook page at babasahin natin at magre-react po tayo dyan. Okay? So ano ba ang nirelease na official statement ni VP Sara? Ito ipapakita natin. Yan. So ito po ay patungkol sa nangyari kahapon. Yan. Babasahin natin. Lakihan natin para mabasa natin lahat sabay-sabay. Okay? Ito. Official seal ng Office of the Vice President. Official seal of the Vice President. Ayan. Ayan. Mga kababayan, for nearly a decade, Mr. Antonio Trillanes IV has been peddling the same incredible story about alleged billions in bank accounts. Yan naman lagi nating naririnig kay Trillanes at wala nang naniniwala sa kanya, di ba? Sa totoo lang, ang taong bayan, sawang-sawa na sa bunganga ni Trillanes. Di ba? Alam naman natin na paulit-ulit lang ang sinasabi niyan, puro naman kasinungalingan. Di ba? Kasi si Trillanes, pinapalabas siya sa sarili niya, concern ako sa bayan, kaya ginaganyan ko yung mga Duterte. Sinasabi niya, magnanakaw ang mga Duterte. Sinasabi niya, ang mga Duterte, kurakot. Sa dami naman ng kurakot sa gobyerno, Duterte lang ba nakikita mo? Bakit ang mga mata mo ba? Tuwing titingin sa ibang tao, Duterte pa rin na nakikita mo? Ang pagdinig mo ba, Duterte pa rin nadidinig mo? Sa dami ng korap sa gobyerno, sa dami ng nangyayaring problema sa gobyerno na dapat lutasin, sa dami din ng korap sa gobyerno na kumakamal sa pera ng taong bayan ngayon, bakit hindi mo sila pinapansin? Bakit si VP Sara ang pinapansin mo lang? Bakit ang mga Duterte lang? Di ba? Hindi ka concerned sa taong bayan. Concerned ka lang sa sarili mo. Dahil natatakot ka na kung sakaling maging presidente at makabalik ang Duterte sa palasyo, natatakot ka sa sarili mo. Dahil baka hindi ka na makaporma. Diba? Baka masiraan ka ng ulo. Noon pa yan, yung presidente pa si Tatay Digong. From 2016 to 2026, nothing in his narrative has changed. What has changed, however, is the machinery now backing him. Kung maalala po ninyo, walang naniniwala kay Trillanes noon. Kahit sinong witness ang kanyang pinapasabog noon. Yung isa nga, no? Yung isang witness nga, binuking siya. No, kung maalala natin sa panahon ni Duterte. Ngayon, nagkataon lang na itong administrasyong Marcos ngayon, tinutulungan itong si Trillanes. Kaya nagkaroon ng slot dyan sa House of Representatives. Ngayon, today, he is backed by a sitting president. Ang sabi ni VP Sara dito, tinutulungan pala itong si Trillanes ni Bongbong Marcos. Yan. Who must be compelled to submit a simple drug test, law-bender members of House of Representatives that have received maletas. Ako yung kung banggitin na sinasabi na tinutulungan siya ni Marcos. No?
Pero syempre, tayo makikiramdam lang tayo eh. Hindi naman lalo magiging malakas ang loob ng taong yan kung walang tao na nasa likuran niyan. Kung walang pader o adobeng sinasandalan niyan. Hindi magagaganyan yan. Di ba? Si Bongbong Marcos na ayaw magpa-drug test, ewan ko ba kung bakit siya ayaw magpa-drug test. Tapos, desperado na itong mga taga House of Representatives na sabi ni BP Sara, ito pa yung mga taong naka-receive na nakatanggap ng mga maleta and have repeatedly discarded constitutional limits. A commission on audit that appears to time its issuances in a manner that conveniently aligns with political attacks. 'Di ba? Ginamit nila ang COA. Yes, ang COA, ginamit nila ang COA, 'di ba? Na dati nang sinabi na COA, cleared na si BP Sara. Pagkatapos clear ngayon, ewan ko ba kung anong nakakain ng COA, biglang binabawi yung 70 million. And newly installed AMLAC officials who remain silent and refuse to clarify. Talagang gumagawa sila ng paraan para si BP Sara bumagsak, no? Yung tipong sinabi nga ni Sir Don Mar, clear na sa COA pero ngayon parang ginagawa nila ng problema si BP Sara. That there have been no findings of violations of anti-money laundering laws. And the billions of peso in bank accounts are untrue. Pati AMLAC. Parang passive itong AMLAC na ito. Eh, syempre, itong AMLAC, baka siguro takot rin sila na magsabi ng totoo. O parang umiiwas lang siguro sila sa gulo to be safe, no? In fairness to AMLAC. Hindi rin maikakaila ang timing ng lahat ng ito. Correct. Tina-timing talaga nila, di ba? Ang sunod-sunod na aligasyon at kaso laban sa akin ay nagsimula matapos akong umalis sa gabinete sa panahong tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget na hindi ko kayang ipagtanggol sa taong bayan. Kaya nga umaalis si BP Sara sa gabinete ni BBM kasi alam po ni BP Sara na meron pong mga anomalyang nangyayari. Hindi, tsaka naman si BP Sara, kung alam natin na loko-loko yan, kung alam natin na sarili niya lang ang iniisip niya, hindi aalis yan sa gabinete ni Marcos. Di ba? Unang-una, bakit siya aalis? Kung meron siyang papakinabangan. Hindi ko sinasabing meron siyang may pinakikinabangan sa gabinete ni Marcos. Halimbawa lang. Di ba? Kung meron kong pinakikinabangan sa isang tao, bakit ka aalis? Di ba? Ngayon, kung meron kang nababalitaan o hindi masikmura, kaya ka umaalis, ibig sabihin taong bayan ang nasa isip mo. Di ba? Nagpalakpak yun, hindi tao yun. Hindi naman siguro aalis si BP Sara dyan para sabihin ng iba na umalis ka sa gabinete ni Marcos para kalabanin at siraan mo si Marcos. Di ba? Sa totoo lang, kung gusto niyang kalabanin si Marcos, dapat nung una pa lang. Diba? Hindi na pumayag yan na maging vice president. Ay, hindi na pumayag na maging vice president ni BBM, tama? Diba? Bakit pinahirapan niya pa yung sarili niya? Pangalawa, pwede niya na magsakyan kung yung bangka nila. Diba? Pwede siyang makinabang kung talagang kurako talaga siya. Si BP Sara. Pwede niya pakinabangan yun eh. So, sasakyan niya na lang kung ano yung meron nandoon. At hindi niya naman siguro para sirain. Diba? Ang administrasyong to. Kaya siya umalis. Unang-unang wala sa kanya yung makinarya. Wala sa kanya ang makinarya. Wala sa kanya ang puwersa. Diba? Kahit pa sabihin na magsisigaw si BP Sara sa kalsada, oo, kakampi niya ang taong bayan. Pero sino pa rin ang may control sa mga kasunduluhan sa buong Pilipinas? Halos kayo dyan sa gobyerno nagkakampihan. Diba? Si BP Sara umalis sa gabinete para pagtripan lang si Marcos, gano'n? Hindi. Siguro baka lumalabas yung totoo na meron siyang hindi nagugustuhan sa nangyayari. Hindi ko sinasabing sa nangyayari kay Marcos. Siguro sa mga kasama. Sa mga kasama. Kung sino man doon sa mga kasamang nandoon doon. Diba? Kung sino man yung nabanggit ni BP Sara. Meron siyang ayaw na kalakaran doon.
So yung ayaw na kalakaran yun, alam niyang masasagasaan yung taong bayan doon. So doon siya umiwas. Ayaw niyang sirain ang pangalan niya sa ganong klase. Ngayon sa pag-alis niyang yun, minasama at kinatakutan ng mga tao na yun. Di ba? Kaya siya sinira ng dire-diretso. Simple lang ang sagot ko sa lahat ng paninira. Malinis ang aking service record. Confident si BP Sara na sabihin ito, hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Lahat ng aking ari-arian at pera ay idiniklara ko sa aking SALN. Diba? Kitang-kita naman natin doon. Minamalisya lang nila yung records doon sa bangko ni BP Sara na halatang fishing expedition, hinahanapan ng butas kung saan sila makasira ni BP Sara. Ang bawat sentimo ay mula sa lehitimong pinanggalingan at may kaukulang dokumento. Ayan. So, patuloy. Yan na natin ito. Yan. Sabi pa dito, this is page 2. Ang mga totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Anong ibig sabihin ni BP Sara? Ang tunay na magnanakaw, sa maleta, ipinapasok. Itong kay BP Sara, sa bangko imagine that one. Hindi, tsaka kung sa bangko niya yan, ipapasok, di ba, mahahalata yan. Siyempre, laki-laki ng pera mo sa bangko. Unang-una, pag inimbestigahan ka, yung bangko mo pupuntahan talaga. Check nila ang bank records ni BP Sara para makahanap ng butas. Ang sabi ko sa inyo, pabigat ng pabigat siyang mga mangyayari kay BP Sara. Parami ng parami yan. Hanggat hindi pa dumarating ang 2028, sinasamantalan nila yan na makatsamba sila kay BP Sara. Kaya sigurado lahat yan uungkatin nila. Hanggat wala silang nakikitang malalim na butas na magpapabagsak kay Sara Duterte, hindi yan titigil. Titigil lang yung mga yan kapag 2028 na ay nandiyadyaan pa rin si BP Sara at hindi pa rin nila na-i-impeach. Yun, doon na sila kakabahan. Siyempre, tayong lahat, taong bayan, gagamitin natin yung bangko. Kasi malinis tayo. Pero yung mga madudumi, magnanakaw, ang gagamitin maleta. Di ba? Talagang, target sila dito sa sinabi ni BP Sara Mga kababayan, habang lalong lumalalim ang paggamit at pag-abuso ng administrasyon sa ating mga institusyon para sa politika, lalong nahahalata ang kanilang takot na managot. Correct. Diba? Si Zaldico, si Martin Romualdez, si BBM. Diba? Wala. Nagtuturoan na nga sila The Three Stooges. Kaya ito ang panglihis nila sa issue, itong impeachment ni BP Sara. Yung mga taong bayan ayaw nang maniwala dito sa impeachment. Tama yan. Kung gaano katindi ang paninira sa akin, ganoon din katindi ang katahimikan at takot nilang managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw. Inilagay sa maleta at inilabas sa bansa. Imagine that one, Masaksi naman tayo dyan sa 18 ex-Marines. Tama itong sinabi ni BP Sara. Nasaan ang malinaw na sagot sa mga bilyong-bilyong piso sa flood control projects? Balikan natin yan kasi baka nakafocus na tayo ngayon sa flood control. Yan nga gusto nilang mangyari. Mawala na yung focus dyan sa flood control. Kasi yung flood control na yan, mayayari sila dyan. So kailangan nilang laliman yung kay BP Sara para matabunan yan. Matabunan yung flood control na yan. Diba? Mas malalim na usapin, mas malalim na pag-uusapan talaga yung kay Sara Duterte para matabunan yan. Yung issue na yan. Kasi yan ang gustong-gusto nilang itago. Kita nyo sa tagal ng panahon yung flood control project na yan, may nangyari ba? May naparusahan ba? Ang mga pinaka-main na taong kasabwat niyan, nanagot ba? Wala naman tayong nakita. Di ba? Impeachment. Na ang tunay na problema, ang flood control, bilyon-bilyon. Nasaan ang konkretong solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin sa kahirapan? Actually, wala. Walang ginawa si BBM dyan. At kagutuman, wala pa rin ginagawa si BBM dyan. Gutom ang taong bayan. Nasaan ang direksyon sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao? Wala. Kasi gala ng gala
concert ng concert sa Malacanang. Walang pakialam sa taong bayan ang presidente natin. Totoo naman eh. Nasaan ang tunay na independent foreign policy? Correct. Di ba? Lahat na lang ng Tatak Marcos ay lahat gulo. Di ba? Magulo. Sobrang gulo itong Parang sanay na sanay sila sa ganyan, no? Lahat na lang na matitinding issue sa kanila talaga tumatapat. administrasyon na ito. At nasaan ang agarang aksyon sa mga krimen na patuloy na nararanasan ng ating mga kababayan? Correct. Sobrang daming krimen, walang ginagawa ang ating administrasyong Marcos. Huwag kayong magpalin... Kaya nga sabi nila, safe na daw ngayon ang Pilipinas eh. O nakikita nyo ba, safe? Ang daming nabibiktima ng kung ano-ano. Diba? Ganyan ba kasi ang Pilipinas? Halos yung mga tao parang wala nang katakot-takot yumari ng mga tao. lang sa ingay ng impeachment na ito. Dahil ang tunay na laban ay para sa kapakanan ng mga Pilipinong dumadanas Yun. at dumaraan sa tumitinding hamon ng buhay araw-araw. Syukran. Yan ang sabi ni Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, 23 of April Ayan. 2026. Ayon, natatig nato ngayon ang video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kanyang mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.